magandang gabi sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. At kumusta po kayo mga kabisnes naming minamahal? At Mingay. May magkaandaw rabi kada kayo aming kabisat. Hello po sa inyo lahat mga kabisnes po namin minamahal. Kung napapansin nyo, maka-attire kami ni Kuya Bok. Talaga pong pinagsikapan po namin maging ganito. Kasi po, meron po kami pinagdiriwang mag-asawa. Kami lahat. Kaya lang yung mga anak po namin ay tulog na po. Mga kabisnes, ngayong araw na ito, mga kabisnes, February 23, mga kabisnes namin minamahal. Kaya, kaarawan po ito ng aming panganay na anak. Jamela. Shout out anak, happy birthday sa iyo. Happy birthday na. Happy 26th birthday sa iyo, anak. 26 years old na siya, no? Oh, 26. Mga kabisnes, kaya ewan ko lang kung naalala niya ba kami. Kasi siya kanina pa namin naalala, umaga pa lang sa kabisnes house. Kahapon pa lang, ano na ako, sabi ko, birthday na pala bukas ng anak ko. Maalala ko lang anak, kung ikay nag-birthday ng maliit pa. Alalahanin mo muna pa yung pagsilang niya kung paano ka nataranta. Yan. Dito sisimulan na natin mga business. Ito ay pagbabalik tanaw. Dito tayo magsisimula mga kabisnes. Kumbaga, ang vlog na ito mga kabisnes ay patungkol doon sa aming panganay na anak. Dahil nga, kaarawan niya ngayon. Kasi miss ka na naman. Kumbaga, magtutuwak lang tayo sandali mga kabisnes. Noong ipinabuntis. Hanggang sa hirap ni Mingay mag-ihi noon. Mga anak na. Ayan na. Kukwento na ng papa mo. Doon na tayo sa yung mga anak na. Nag-labor na si Mingay, mga kabisnes. Saan ba ako nanganak na? Ang noon, sa bahay lang eh. Sa bahay lang mga kabisnes. Kasi panganay niya pong anak. Ang auntie ko ba no? Naalala mo siya? Yung auntie ko yung asawa ng uncle ko. Kamadrona. Kamadrona kasi yun eh. Mahusay naman yun magpaanak mga kabisnes. Magaling mo talaga. Shout out sa auntie. Di, ganito, sabi ni auntie ko, bumili ka ng yung haplas-haplas, yung pang duduil, bibili naman ako. Tapos sabi niya, bili ka ng noodles para kain. Pagkatapos panganak, yung pag nakapanganak na ay pakakainin agad ng noodles at saka sabaw. Kaya paano man lang ay makahigop ng sabaw. Kasi yun naman ang madaling lutuin sa pagkataon na yun. Kasi nung nag-labor ito mga kabisnes ay gabi. Gabi po pero lasing pa si Kuya Bok. Tapos nakainom pa ako. Kasi ginagawa ko pampalakas ng loob eh. Kasi siyempre first time, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero nakunas-nasan naman po siya ng time. Pero hindi naman yung lasing na parang... Baka nakatulog na siya na nagaling. Nakapagpahinga na pagising ko ay andun pa yung tawag na ng sa sinabi nilang amats pa. Ganito po yung mga kabisnes ako po sa inyo magkakwento na kinigising ko siya, sabi ko pa, ay, daro po talaga kasi tawa ko sa kanya. Sakit yung tiyan ko. Sabi niya, haplasan lang kita. Haplasan. Masakit na yung tiyan ko. Tawagin mo si auntie. Tinawag yung auntie kasi magkadikit lang po kami ng dinding. Auntie, manakain na si Susin. Sabi niya gano'n. Kasi yun po yung dagnay, kumbaga palayo. Yun si auntie, layo pa yan, layo. Susing. Tagal ba daw po yun? Kanya pala dati. Tulog muna siya. Maya-maya, magkirot na talaga. Dad, silipin mo dad. Kung nandyan na yung ulo ng bata. Sabi ko pong naman. Silipin siya, ganun po ko, bigaka. Sabi niya, may buhok naman. Sabi niya. Siyempre po, first time yung magka-baby, natatakot siya eh. Di sabi niya, Auntie, nandiyan na yung ulo, may buhok na, sabi niya. Diba ba naman si Auntie, di ba? Oo. Sabi sa kanya. Magkabilang, kasi yung dingding na ang pagitan. Nag-labor na ako, as in palabas na yung ba. Sabi sa kanya niya, Dong, di ata lalabas yung anak mo kaya nandyan ka. Pinalakad ka niya, di ba?
pinabili nga ako ng noodles. Like na. Sabi niya, bumili ka nga doon ng noodles para yun ipakain mo kay sa asawa mo pagka nanganak na. Kasi pag nandito ka, hindi lumalabas yung bata. Tapos di na po, naglilibo na ako. Hindi ko na po kayang umiri. Kasi inabot na ng pulikat yung yung pulikat po tumaas na. Sabi niya, Dong, na-judge mo ulit. Itulak na natin to eh. Dito po, itutulak pa, pag ano. Siog, masabi sa tawag. Yan. Ako ang nagsiog, si auntie ang Dito, dinaganan ako ni ate dito. Nabangan niya. Tapos nun, na lumabas na. Ang pinakain niya po sa aking noodles. Walang timpla kasi yung panimpla, hindi ko na ilagay. Kumbaga, Noodles lang po, tsaka tubig. hindi ko alam bakit nagkaganon kasi meron naman talaga eh. Andun naman yung pero hindi ko na ilagay. Kumbaga sa sobrang kamamadali. Kumbaga, pagkakuha ko ng pagka lagay ko doon sa tubig, sa halip ng timplahan ko, hindi ko nagawa timplahan. Kumbaga yung pagpilas ko, tapo na agad yung Tataranta po. parang natataranta ako kasi siyempre, first time nga po eh. Pero di ba nasabi ka na Tapos kasi... napansin mo di ba, walang lasa yung tabang. Pero mainit ang sabaw, pero walang lasa kasi nawala nga yung panimpla na itapon. Ano po siya, mataba din po si Jamel. Nawala sa nawala ako sa sarili ko. Parang natataranta kasi ako eh. Napakagandang babae. Tapos ang puti niya, nandiyan may puti, mataba, Singkit ang mata. Tapos yun, so sa madaling sabi, Nailuwal na siya. naging 1 year old na siya ma. Hindi, yung marunong sa maglakad ma. Marunong sa magsalita, di ba? 2 year old o 3 year old? 2 year old na. Pag-naglakad siya, so pakinig-inig bembwet niya. Tapos punta kami sa may Bisalaw para bumili ng isda. Tapos hindi siya makapapayag pagka hindi talaga siya mabilhan ng sapatos na umiilaw. Malaman po yun. Ako, siyempre, Papa niya. siyempre, panganay nga, unang anak. Lahat ng luho, nasa kanya talaga lahat. Kung anong gusto niya, binibili ko talaga. Damit, mga sapatos na umiilaw-ilaw, pag inapak, umiilaw, tuwang-tuwa siya nun. Yun nga po yung sinabi namin sa inyo, mga kabisnes, yung sinundan po nitong vlog na to, na ipinanganak ko po siya na nagtatrabaho po kami sa Kentucky na si Papa niya nga po ay pinagpalit yung posisyon namin. Ako yung minto at siya yung magpatuloy, sabi ni Boss. So yung pong bata na yun ay laki sa pagmamahal, hindi napapalo, mahal na mahal ng papa at mama niya. Hanggang sa nakatapos siya na laruan niya, elementary. Tapos, hindi rin po siya pasaway na elementary, hindi mo siya makitaan na makulit, patatawag ang nanay at tatay para lang sa ganon. Nag-high school, ganon din po. Okay naman po si Jamela, di ba ba? Nag-college, okay din siya, wala din problema po sa buhay niya. Yun nga lang po, nung nakagraduate siya nakapagtrabaho. Bago po kasi siya makagraduate, second year college pa lang po siya nagtatrabaho na po siya. Working student din po. Masipag na bata si Jamela at alam namin yan. Oo, kasi nung nag-high school pa lang siya, ganun din trabaho siya sa isang kumpanya habang nagtatrabaho, habang nag-aaral. Nagtrabaho ng bakery, nagtrabaho ng yaya. Pinapasok niya po yun dahil gusto niya nga kumita ng pera. Ayun nga po, dahil sa birthday niya ngayon, dahil hindi siya nagparamdam, kami ang magpaparamdam sa iyo, anak ko. Di ba, Da? Kung saan ka man naroroon. Anak, kanina nung umaga, doon ako sa KB House, alam ni Kuya Dave, ni Chal, ni Ate. Ikaw ang pinagkukwentuhan namin kaninang umaga dahil sa birthday mo nga, naalala ka nila ni Ate. Kasi di ba nung birthday ni Kia, sabi, inaantay ka namin na umuwi. Pero hindi ka talaga umuwi, anak ko. Tapos nag-chat din yung mga kapatid mo sa'yo, si Mama, sabihin din, binatid ka nila ng happy birthday. Pero wala kang reply. Kahit sa amin, dahil wala nga, hindi mo na nga alam yung namin, number ng cellphone. Pero alam mo yung messenger ni Mama at saka ni Papa, mga kapatid mo. Pero hindi ka namin naawain dahil birthday mo ngayon. Babatiin ka namin ng happy birthday, anak. Laman ka ng panalangin namin.
Kanina nag-church kami lahat, anak, ikaw ang nasa puso namin. Kasi nga, 26 years old ka na, anak. Ang sabi ko sa sarili ko, Ama, gabayan ko siya. Sa ganong edad ma, matured na yan. Oo, anak. Kasi, pero hindi namin binibigyan ng, yung sarili mo na higpitan. Dahil hindi naman kami talaga naging mahigpit sa'yo. Alam mo yan. At hindi ka rin nagpasaway na bata simula nung maliit ka. Yun nga lang, hindi na namin mababawi kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Ano mo, ma-surprise kami. Diba? Pagdating ng Sabi panahon. nga niya, hindi nagtatrabaho lang naman daw siya. Lahat daw ng mga payo natin sa kanya ay sinunod naman daw niya. Hindi siya nag-aasawa. Di pa nag-chat yan siya mga kabisnes eh. January ang huling chat niya sa atin. Tapos yun ay ang aming damdamin sa ganung nabanggit niya ay natuwa kami mga kabisnes. Ang ano ko lang no, ang hindi ko lang alam kung bakit nga na ayaw niyang magpakita. Ngayon, may nakapagbanggit din sa akin yung madalas natin binibilhan ng dyan yung tindahan dito sa Kilamanang. Meron din siyang pamangkin ba yun? Yung binanggit niya? Pamangkin. Parehas na parehas ang senaryo dito sa anak ko at saka yung pamangkin niya. Na tumatawag kung nagbibideo call pero hindi pinapakita ang mukha. Hanggang doon lang. Nag-chat, madalas lang chat, bihira ang video call. Ang isa din ang kanilang suspitsa mga kabisnes ay na illegal recruiter talaga sila. Pero nasa tinatawag yung ano bang madalas na binabanggit ng mga viewers natin? Napugo talaga daw itong anak natin. Hindi pa sabihin ko sa'yo, di ba may nakapagkwento nga na nakita nga siya? Okay. So, yun po, hindi, ang atin lang naman nun, yun nga yung kanyang binanggit, yung tindahan dyan sa, lagi namin na binibihan mga kabisnes na yung lagi may pinupuntahan dyan ang si Manang. Naikwento kasi din niya kasi siyempre napanood nga nila yung vlog namin kasi subscriber din po yun kasi. Yun nga, ang sabi niya, maaari talagang ang sa kanila 90% nasa pupo daw talaga yung anak ko. Kasi yung pamangkin na daw niya, ganun na ganun, parehas na parehas ang sistema na parang limitado kong tumawag, limitado kong mag-chat. Ano daw kasi talaga yun, napakahigpit daw yan. Mahigpit daw, halos hindi rin sila nakakahawak ng cellphone at saka tinatanggalan daw talaga yan sila ng yung FB at saka yung messenger. Wala daw talaga. Ang sabi kasi ng anak mo, nahuli namin siya nakausap, bagong pasok lang siya sa ibang kumpanya ulit. Nagbanggit siya mga kabisnes sa amin December. na nakalipat na siya ng ibang trabaho ulit. Tapos, ng January, Makailan lang po nasa vlog po namin yun nabanggit po namin. January naman, tinanggalan niya ng karapatan ng mga kapatid niya. Binanak niya na sa... Ngayon naman, binarak niya. Ang inaalala ko naman mga kabisnes, kung totoo man yung binanggit ni Manang na napugo talaga ito, nasa illegal recruiter itong mga ito. Limitado ang kanilang galaw. Baka mamaya nahuli itong anak mo na panay kontak sa atin. Bira ang sumagot. Nakukontak naman talaga sa atin Nag-chat-chat naman baka ang ibig mo sabihin. Baka mamaya nahuli nga. Di kinukumpiskit ngayon na naman yung cellphone. Sa akin lang yun lang naman yung akin. Kasi napaka-imposible naman kasi bagong kumpanya na nga dala. Bagong kumpanya na siya nagsabi. Kaya nga, bagong kumpanya ay malay mo bagong patakaran. Pero mga kabisnes, may yung nabanggit ni Miguel kanina, may nakapagsabi kasi na nakakita po sa kanya sa kakilala namin dito. Dito sa ka-churchmate namin mga kabisnes ay nakita daw yung anak ko sa Trinoma Mall, ng Quezon City po yun Nasa Quezon City. Kasama niya sa trabaho. Na kasama ang kanyang mga katrabaho. Kasi may maraming kasama po mga babae din. Ngayon, nasabi pa nga ng nagkwento sa amin, kakilala namin. Tumaba daw na sobrang puti. Sabi ko, totoo yun kasi nakita namin noon sa kuha niya, nang one time na nakapag-video call siya sa amin na nakikita namin, puti talaga siya. Nandito lang daw sa Quezon City, sabi niya. Wala yan sa ibang bansa ang anak mo.
nandito lang yan sa Quezon City. Kasi nakita ko nga siya, positive talaga. Gusto ko nga lapitan pero nag-alangan ako kasi may mga kasama. So, alam ko namang napapanood mo to, anak. Nakita ka na may nakakita sa iyo. Pero chinat ko rin siya, pero sabi niya, hindi siya nagagawi doon. Hindi daw siya nagagawi. So, ibig sabihin, kamukha lang. So, bagay, Yan, pwede rin sabihin natin ganun kasi ang tao naman talaga may kamukha po eh. Pero anak, kahit nakita ka o hindi ka nakita, anak, wala yun sa amin. Ang gusto lang namin yung presensya mo, anak. Umuwi ka naman, anak, kahit isang beses lang. Namimiss ka na ni mama at saka ni papa. Ano may mga kapatid mo? Malaki na si baby Tinay at baby Shoy mo. Hindi ka pa niya nakikita, anak. Hindi mo pa nakikita ng personal. Maaari nakikita mo lang sa vlog pero sa personal, hindi mo nakita yung kapatid. Malambing si baby Tinay. Napakalambing na bata. Napakatalino. Kung yun pa rin yung babasihan mo, yung nagalit ka nga noon, nung sabi mo, panibago na naman, imbis na ang tawag nito, yung balik sa ulo na naman, yung nabanggit mo sa amin yan noon, na ano ba yan, balik na naman sa ulo. Alam mo na, mas masarap ang balik ng marami. Imbis nga daw mamalaki na si Kia, ano na sana kami, wala naman kami magawa na kasi wala siyang magawa, siya yung gumawa eh. Hindi na kasi, ibig kong sabihin biyaya ng Diyos yun ng Panginoong Diyos yun. Huwag ka mag-alala na. Alam nga naman, yung nakita mo na yun, alam nga naman, kung nagalit ka kasi, anong gusto mong gagawin? Huwag kang magalit, di nga kami nagalit. Anong gagawin namin sa bata? Patayin? Mali naman yun. Alam mo ba na, araw at gabi lagi kang naisip ni mama at ni papa. Sana anak, bumalik ka na. Bumalik ka na rito or mapakita ka na sa kahit hindi man siya maglagi dito, so mamasyal ba lang? Man lang ba? Miss na miss ka na talaga namin. Minsan. Ako grabing iyak ko talaga. Talagang gusto mong magtutok sa trabaho mo, pero bigyan mo naman ng oras din ang pamilya. Oo. Hindi mo ba mahal ang pamilya mo na? Ikaw mahal na mahal ka namin na. Puti nga kayo. Anak, matitiis niyo magulang, pero ang magulang hindi makatiis. Alam mo na, maraming mga nasasabi, siguro nabasa mo rin niya sa mga comment kasi alam ko nanonood kayo. May mga nagsasabi na hindi yan, kung bakit hindi nagpapakita yung anak nyo, malamang sa malamang may asawa na yan. Sa kanya ko nga nakuha yung sinabi niya tayo. May itinatago yung anak nyo, ayaw magpakita. Ibig sabihin, may kinakasama na yan. Makinig ka pa. May sinabi nga siya sa akin. Alam mo ma, sabi niya sa chat, sa Telegram, pwede kang magpaliwanag na hindi ka umiiyak. Diba, nung nag-vlog ako nung sa baser ko, hindi ako umiyak. Kasi ang sabi niya, hindi mo maipapaliwanag ang nararamdaman ng puso mo kung ikaw ay iiyak. Pwede kang magpaliwanag ng walang iyak. Halimbawa, sa isang tao, galit ka raw. Gusto mo siyang awayin, gusto mo siyang murahin. Yung sa isip mo lang daw gawin mo na gano'n. Makukontrol mo daw yung sarili mo. Yun ang paliwanag niya sa akin. Huwag kang iyak ng iyak, sabi niya gano'n. Ma, sabi niya. Halimbawa, galit ako sa isang tao. Tapos, minura niya ako. Hindi ko siya mamura na personal kasi hindi ka naman. Sa isip mo lang, gano'n daw. Tinuro niya sa akin yun na yung chat siya sa akin sa atin. Yun, nakuha ko yung paliwanag mo na yun. Itinanong ko naman sa utak. Pero ang itatanong ko sa utak ko, anak, hindi mo kami kayang kalimutan. Kaya, hindi ako nawawala ng pag-asa. Gusto ko man sumuko pero hindi ko kayang gawin kasi nanay lang ako eh. Kumbaga ako yung nagluwal sa'yo, ako yung nag-alaga ng maliit ka hanggang sa paglaki mo. Ngayon, hindi na namin hawak yung kaisipan mo ng papa mo. Sana naku mo kaming kakalimutan habang buhay pa kami. Kung talaga gusto mo na maging malaya ka sa trabaho mo, pero huwag naman sanang, ang ibig ko lang sabihin bisibisitahin mo man lang kami kahit paminsan-minsan. Oo na. Kung talagang gusto mong maging lumugar na sa isang kung mag-aasawa, wala naman kaming dyan. May sinabi rin siya dyan pa, kung halimbawa ma, mag-asawa ako, kahit sabihin yung ayaw mo, wala naman daw tayo magagawa. Kasi matanda na nga daw siya. Pero, wala sa amin yun, anak. Pero nabanggit niya yan eh. Sabi niya,
hindi pa ngayon ang panahon pa. Hindi pa raw ngayon Basta, ang ano. sabi niya, hindi pa ngayon ang panahon pa, sabi niya. Marami pa akong goal sa buhay, sabi niya. Sabi niya na pagka mag-asawa ako, malalaman at malalaman yun. Yun ang binanggit niya. Sabi ko hindi ako iiyak pero naiiyak ako. Pero sana, kung yun ang mga binabanggit mo sa amin na talagang totoo, na hindi ka nga nag-asawa, dahil mayroon ka pang goal sa buhay, o totoo man yun, eh salamat sa Diyos kung ganun ang isipan mo. Pero kung ginuguntay mo lang kami, o pinapalabas mo lang na gano'n para huwag lang kaming mag-alala, eh huwag ganun. Huwag ganun. Kasi, ano yan, dadalhin mo habang buhay yan. At alam ng Panginoon Diyos yan. Magkakasala ka dyan sa ating Panginoon Diyos. No? Sabi ko nga Kasi namin. sabi mo, wala ka o hindi ka nag-asawa. Malay pa rin namin kung ginuguntay mo nga lang kami para lang huwag kami mag-alala. Sabi ko nga na, habang buhay pa ako, sana umuwi ko. Gusto na kita kaya. Imbis na yung bang ang birthday mo ngayon sana ay Happy sana tayo na. happy sana tayo, kahit kaunting handa lang, masaya sana. Ngayon, totoo, hindi naman kami naghanda ngayon kasi unang-una, baka pa naman kami natanggap na sweldo mula sa YouTube. So, naghintay pa lang din kami. So, sabi ko, hindi tayo kahit budget man na sana. Nagantay ako ng oras bago mag-12. Sana, nagparamdam ka sana kahit sa mga kapatid mo. Wala. Nagtanong ako kay Bakmak. Wala ka pa raw reply. Hindi daw nasin yung mga chat na siya. Alam ko Telegram? Sa Telegram ka nag-chat ka sana? Si Macleans, sabi ko, nag-chat ka ba sa ate mo? Sabi ko, kanina pang umaga ba? Wala mong si Dendin, hindi mo na rin ma-chat kasi binalak mo nga siya. Kung alam mo ba, pinakamasayang nanay pag makita kita. Hindi namin malubos maisip anak ko ano ang nagiging namin kasalanan sa iyo. Kasi hindi ka naman ganun. Ngayon lang ang pinagtataka namin sa iyo. Namimiss ko na yung banding natin na yung pag-uwi mo sa umaga may dala kang pansit. Simula lang nung nagpaalam ka na mag-stay in ka sa isang trabaho. Kasi ang katuwiran mo nga ay sabi mo makakatipid sa pamasahe at hindi ka pagod kasi yung pag-uwi, pasok-uwi, nakakapagod na naman kasi malayo. Umayag kami doon sa sinasabi mo kasi naintindihan naman namin dahil malayo nga naman talaga trabaho niya dati, business. Yung pag-uwi, pasok na naman, uwi, nakakapagod yun, totoo naman yun kasi unang-unang matraffic pati. Di ba pumunta ka tayo sa trabaho niya dati? Kami naman, pumayag kami. Tapos sa bandang huli, unti-unti, naging ganun na ang nagiging gawin mo. Na unti-unti nang yung padala na lang yung pagtawag sa amin. Tapos yung uwi mo noon sa dati, kada isang linggo, na hindi talaga, nakakauwi ka talaga sa loob ng isang linggo, andun talaga. Pagkatapos ng isang linggo ito, nandun ka, nauwi ka. Pero habang tumatagal, nang pinagtataka namin, bakit nagkagano na? Yan ang itinatanong namin sa aming mga sarili. At tanong kami sa inyo, bakit kaya? Hindi ka naman lumaki sa bugbo. Hindi ka naman namin nasasak. Hindi naman kami nagkulang sa iyo na Diyos ko na, yung pangangarap namin sa iyo. Alam mo naman yun. Tapos, yun ang nagsasabi. Tapos masigla ka pa sa gampanin sa church. Yung nagsasabi daw kung ano daw yung puno yun daw ang bunga. Kahit kailan po hindi kami naging asawa yung mag-asawa. Sa mga nagsasabi po kasi ganun katigas ang puso ni Jamel. Hindi po naging pasaway sa kanilang magulang.
Wala po kaming hinangat kundi ang kabutihan nila. Yun nga lang, hindi kami pinalad na mayaman na lahat na gusto ng mga bata ay maibibigay namin. Alam nila yun na pinagpapagura namin ng lahat. Kaya kung ipapaliwanag yun sa amin, kaya naging ganun si Jamila dahil nakita niya sa mga ugali ng magulang. Hindi po. Hindi po kami naging pasaway. Wala kaming ginawa ni Kuya Buknoy kundi magtrabaho, maghanap buhay. Managilin sila. Hindi niyo kami makita sa mga sugalan, chismisan dyan sa kalsada, inuman, hindi po. Wala kaming ginawa. Na bakit naging ganun yung anak namin? Yan ang sabi ko nga, ma. Dalawa lang ito eh. Yung aking, ano nga, May pamilya siya o ano. batay dun sa, mga komento na rin, maaari na illegal recruiter talaga siya. Mali din pa Ay, eh. nagkaroon siya talaga siya ng, Naalala mo ba? pinakasama siya. Na nagbigay siya ng address na hinanap natin siya. Oo. Nakailang ikot-ikot kami. Na hindi talaga magiging. Yung binigay na address mo, wala yun, anak. Hindi talaga na eh. Iba yung wala sa kanya number na yun, wala talaga doon. Kahit sa ang dalawang barangay na nga ang inano natin doon eh. Wala talaga eh. Hindi tugma ang ibinigay mo. Isa lang ang ibig sabihin nun, wala ka talagang balak na kami makakarating doon mismo sa iyong kinaroroonan kasi mali ang address na ibinigay mo doon. Binigay mo anak eh. Oo, ayun. Kung na-briefing ka, kung sino man ang nag-handle sa'yo dyan, kung yan man ay talagang kung hinala ng mga viewers, no, na nahawakan ka ng isang malaking sindikato. O, nagkapamilya ka, na ayaw ng pamilya mo na may kaugnayan ka sa magulang mo. Baka pinipigilan ka ng isang tao na naging kasama mo, na ayaw makita kami. Kinukontrol ka ng isang taong kinakasama mo. O ayaw ng pamilya mo na magkaroon ka ng obligasyon sa amin. O pwede rin ganun, na kung ayaw magkaroon ka ng obligasyon sa amin. Okay, Kahit hindi kami bigay sa amin ng pera, walang problema sa amin. kahit maghirap kami, Kasi alam mo naman yun eh, sanay na tayo sa hirap eh. Sanay na kami naman sa hirap. hindi kami mabangakad na tao. Hindi kami hihingi talaga sa'yo. Hindi kami hihingi. Yun. Pero kung mayroon mang isang tao na kumukontrol sa iyo na ayaw kang pauwiin dito, lintik lang na walang ganti kapag oras na lamang mo lang talaga. Hindi naman kami mga pera para. Lintik lang talaga na walang ganti sa iyo kung totoo man ang aking hinala. Hindi rin kami mayaman ni Papa na kaya ka namin ipahanap sa lahat. Anak mo. At ang hirap hanapin ng taong nagtatago. Diba? Yung ibang mayaman kasi kahit saan pang paano pumunta kaya nilang hanapin. Dahil sa may pera sila na kaya nilang maghanap sa isang taong nawawala. Kami hindi. Pero kaya mo mag-comment na. Mag-comment ka dyan sa vlog. Hindi nga magaling kasi kung wala, kung yung halimbawa nga yung ating iniisip at saka yung mga iniisip ng viewer na kung hinawakan na ng isang malaking sindikato, bawal talaga sa kanilang cellphone dyan. Ano kapag-chat nga saan ako ng January? Panakaw-nakaw na lang na sistema, panakaw-nakaw na oras lang. Hindi yun pa. Kung ako rin lalagay sa sarili niya, di ba? Ako lalagay sa hahanap ako ng chat, nakakapag-chat nga ako, pwede na may erasing yun agad ha. Sabagay. Gusto ko masaklolohan ako ng magulang ko, bakit hindi ko gagawa ng paraan? Di ba? Pero kung ayaw niya talaga, wala tayong choice, di ba? Kasi kung illegal recruiter nga naman talaga, kung sakasakali man, tapos Tapos ganun yung pangahawak niya sa'yo, gipit na gipit ka na, ganun. O, di ba? Gagawa ka't paraan. kumbaga, alam mo naman na illegal recruiter ka, imposible hindi ka makapagtimbal sa aming pamatay. Delikado man itong napasukan ko kasi ano pala ito, baka pwedeng Nung nasa panganib ka na, ang illegal recruiter, posible hindi ka makapagtimbal sa amin. kailangan mo ng magulang, hindi mo kayang gawin. Pero, ano? Gagawin mo Kung yun. ikaw mismo sa sarili mo na wala ka talagang balak na magpakita sa amin,
Kasi ayaw mo ng obligasyon. Yan, isa rin yan, May. Na Pero anak, gusto niya namang malaya na siya sa sarili niya. ikaw ba nung bago nag-graduate, di ba kung saan tayo nangutang makatapos kayo ng pag-aaral? Nangihingi ba si mama sa ito yung sumasawag ka, di ba? Napakasaya kung mabigyan mo ko ng 500. Yun, napakasaya. Alam mo ko, di ba? Kaya kong gawin. Magtrabaho, maghanap ng trabaho. Pero kahit kailan hindi ako sa hinang-hingi na, inubliga kita. Alam mo yan. Ang sa akin lang, yung mayakap kita na maibsan lang dito sa puso ng mama mo. Kahit malaki ka na inaalala kita. Na sana aplasin ang amay ang puso mo, na sana magbalik ka man lang sa pamilya mo, na makabanding ka namin yun ng hinihingi ko sa'yo, anak. Sobrang saya. Pwede na ako mamatay, makita lang kita. Kasi yun yung nasa puso ko, gusto mo sulat talaga kitang mayakap. Kahit sabihin mo, sobrang dami yung magkakapatid. Taon na yung binilang Jamela. May edad ka na, 26 na taon ka na. May isip mo na yung tamang mali. Sana pagdating ng panahon na magkapamilya ka, huwag mong tiisin na ganitong sitwasyon. Mararamdaman mo to. Kung halimbawa, sabi nga nila, kung ano yung puno, yun ang bunga. Pero sa akin, hindi kami naging ganun. Eh, yung pag-uugali mo, anak, na ganyan ka, natitiis mo kami ni Papa. Sana pagdating ng panahon ng maging anak mo, hindi niya kayang gawin sa'yo. May influensyahan. Hindi yun pa. May sarili siyang utang, hindi kaya niya hindi yun totoo na nai-influensyahan ka ng kaibigan mo, whatever. Nasa sa kanya yun. Nakita mo kung gaano katapang yung anak mo. Matapang yun si Jamil eh. Hindi yun basta-basta magpapa-agrabyado talaga kayo. Lumalaban kasi yun talaga. Kaya anak, hindi galit si mama at si Ang papa. pananaw masyadong Parang awa mo na. Kahit saang lugar tayo magkita, okay lang. Kahit kung ayaw mo dito, okay lang. Basta yung totoo lang na makikipagkita ka sa akin ni Papa. Walang camera. Kung ayaw mo magpakuha sa camera. Mas nabis ka na ni Kia. Ni Mama. Siya sumiyak. Lalo na si Dende. Si Dende talaga, mga business. Kasi ate ka Mga niya. gulgul niyan. Pati si Kia, mga gulgul yan. Alam nilang birthday. Yung may time na maalala nila. Hindi ka raw nagpaparamdam sa kanila. Tapos niya, si Dende, natutuwa na yan. Kung nakikita mong matigas ang puso ni Dudong anak, dahil ikaw rin ang nagturo sa kanya yan. Dapat dalawa kayo, magkapatid na tutulungan, kung ano man ang naging problema. Pero wala namang problema, anak eh. Kumbaga, nakakapagsalita si Dudong dahil ate ka niya, iniwanan mo siya. Yun ang sa kanya. Pero tandaan mo, anak, kahit ano pa man yan, pamilya tayo na pamilya. Huwag mong kalimutan yan. Si Papa, alam mo may sakit siya, di ba? Pero hindi niya inaano yan. Yun yung pinagtataka ko sa kanya, ma. Sa kabila na ako tuloy na may sakit na, no? May sakit na. Natiis niya. Natiis niya ang kanyang magulang na mayroong taglay na karamdaman na ang karamdaman ng magulang niya ay hindi basta sakit lang. Sabihan niya bakit anak. Pero ang pinagtataka ko sa iyo, natiis mo yun. Sabihan kita na isa man sa amin ang mawala. Saan ka ba pupunta? Kung halimbawa ako mawala, pupuntahan mo ba si Papa para humingi ng tawa, di ba? Kung si Papa mawala, akala mo ba, aabutan mo ba ako? Hindi. Hindi ko kaya. Kaya anak, habang may panahon pa, malakas-lakas pa kami ng ama mo. Please. Buuin natin yung pamilya natin na
Kahit mahirap tayo. Kasi may kakaunawaan. Kasi ma, yung ano niya, yung prinsipyo niya ba, yung, ewan ko, Hindi ka ano rin bang tawag? magtatagumpay na kung ang inaasahan mo ay magpakayaman, mag-ipon. Hanggat wala kang presensya ng Ama, Sabi ko nga di ba, hindi ka pagtatagumpayin ng Panginoon yung Diyos. nabanggit namin sa mga naunang vlog, hindi namin kailangan ng pera. Hindi natin kailangan ng pera. Ang importante tayo buo. Papa mo kahit maliitan sa hotel tiyatsagaan namin, lumaki man, maganda rin. Pero hindi kami nanghihingi sa ibang tao. Kaya namin magtiis dahil sanay kami sa hirap. Wala akong pakialam kung wala akong gamit, wala akong pakialam kung hindi ako maganda, wala akong pakialam kung ganito lang ang itsura. Totoo akong tao. Hindi ako materialistic, alam mo yan. Kontento na ako kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Wala akong pakialam sa yaman. Mabuhay lang tayo ng tahimik na naglilingkod sa Ama. Kulang kami na kulang dahil sa iyo. Hindi kompleto ang ating pamilya dahil sa'yo. No? Ikaw lang ang naiiba Umuwi ka na. na. Umuwi ka na. Ikaw lang. Ulit ako nananalangin na sana magpakita ka na sa amin, magbalik ka. Alam mo yung tinutukoy ko na. Alam mo yan. Alam mo kung ano sa bayan natin. Ikaw lang nawawala sa amin. Ikaw na landas. Grabe, bilib ako sa puso mo, Jamela. Sobrang tigas. 2 years na. Alam mo na kung ano ba parating ngayong Marso. Di ba ba kami nabibis? Nasama-sama tayo doon. Nalalapit na naman yung gampanin, no? Alam mo yun. Kung ano yung gampanin natin. Ay, di mo ba Yung darating na naalala? Marso. Nakakaplusin na kamay ang puso mo. Huwag naman sana, no? Huwag naman sana ipahintulot ng Panginoon Diyos na ang Diyos mismo ang kikilos para pitikin ka. Mahal ka namin na. Anhin mo yung trabaho mo ngayon, yung lakas mo. Paano kung bigla kang binawasan ng lakas ng Panginoon Diyos? Magagawa mo pa ang gusto mo? Magagawa mo pa kaya? No. Kasi kung sasabihin natin trabaho, maaaring kung alisan ka ng trabaho, maaaring maka-apply ka sa iba. Ganun Pero pa rin. paano kung ang lakas ang kukunin sa iyo? Bigla kang bawasan ng lakas. O may lakas ka pero hindi na yung kumpleto. Apply ka ng apply. Tinutulot ng Ama, hindi ka makatapos sa isang kontrata. Apply ka ng apply. Kahit anong apply mo, hindi ka nagtatagumpay. Hindi ka magtagumpay. Kasi may pagkukulang ka sa Ama. Di ba rin mahirap, anak? Eh, pagka oras pinitik ka ng Panginoong Diyos at binawasan ka ng lakas, ma-stroke ka lang. 100% hindi ka talaga makatrabaho. Kanino ka manghingi? Sa mga kaibigan mo? Kaibigan mo, wala yan. Iiwanan ka rin yan, mga yan. Pero ang pamilya mo nandito. Pero ang pamilya mo, andito. Nag-aantay sa'yo na. Kami ni Papa, kaibigan mo kami. Kaibigan, magulang, please. Huwag ka dyan sa mga kaibigan mo na binuhos mo ang tiwala sa kanila. Kasi siguro sa piling mo nga, happy ka doon, araw-araw, andun yung kwentuhan, libangan, andun yung inyong bandingan, kung saan kayo magpunta. Sabi ko nga sa'yo na, Pero pag oras na pinawasan ka ng lakas ng Panginoon Diyos, yan ang pagkatandaan mong mabuti. Itaga mo sa bato. Ang sinasabi ko, pag oras na mabawasan ka ng lakas, huwag naman sana, paano ang buhay ang kakarasin sa iyo? sabi ko sa'yo, anak, ako wala ng mama, di ba? Wala na yung nanay. Kahit may asawa ko, pag nagkakasakit ako, alam mo ba, nasa isip ko, nanay ko. Sabi ko nga, kung pwede ko lang, ibalik ang nakaraan.
Lahat ng iutos niya, lahat ng papagawa niya sa gagawin ko. Kasi ngayon na nagkakasakit ako kahit na may asawa at anak. Nanay pa rin ang gusto kong malapitan, pero ikaw anak. Ikaw ba pag nagkakasakit ka, naalala mo ba ako? Ganun yun na. Isipin mo yung magulang mo, pamilya mo. Huwag mo kaming kalimutan. Dahil wala kaming ibinato sa'yo mali. Wala kaming nagawang mali sa'yo, anak. Kasi kung may pagkakamali kami nagawa, parang wala na yung buhay mo nung araw pa lang. Tingnan mo yung mga kapatid mo. Si Dudong magto-24 na yan. O si Makmak 21. Pero nasa poder pa namin ni Papa, di ba? Sabi mo nga, gusto mo magmalaya. Yan ang lagi niyang sinusumpa sa atin yan. Ikaw ang ate, matanda. Ikaw ang dapat higit nakakaunawa, pero ikaw ang umatras sa obligasyon. Pero alam mo yan ang ba? bagit ni Dudong eh. Obligasyon natin to kasi mga magulang natin to. Lalo pat nasa panig na may sakit ang si Papa. Binanggit niya yun sa vlog. Pero alam mo na, Pero, nasaan ka? nagpapasalamat kami na kasi nandun sila kuya at ate. Yung kasalukuyan na nagkasakit ang ama mo, kung wala siya sigurado. Wala na rin kami ngayon. Buti pa nga ang ibang mga tao, no? At sa lahat ng Ibang tao, tao. tumulong sa amin na Naintindihan pa kami. Pero ikaw na anak namin, pero tila baga ikaw ang walang puso. Tingnan mo ang ibang tao. Kung ano yung pagtulong sila kuya, si ate, sila si Papa Dins. Lahat sila, buong pamilya. Tingnan mo ang pagtulong. Hindi man nila kami kadugo, pero tingnan mo ang tumulong sila. hanggang ngayon. Tinan mo ito'y tinitirahan namin, di ba? Libre kami. Ang laking ang laking tawag nito, ang laking sampal sa iyan. Ikaw ang anak ka. Pero hindi ka namin inuubo. Pero hindi ka namin inuobliga. Ang gusto lang Kasi namin, sama-sama tayo. Ayaw namin manghingi eh. Ang amin lang, yung pag-uwi mo dito, malaking bagay na para sa amin. Diba sabi namin, walang mangyayari, tatanggapin ka namin ng buo. Sinaktan ka ba namin nung umuwi ka dito, nung nagbuntis ako kay Tinay, na 3 months yun na hindi ka namin sinaktan, di ba? Tinanggap ka namin ng malubag, kasi mabait ka naman bata. Pero bakit ngayong lumalaki ka na, hinihiwalay mo yung puso mo sa magulang mo? Mahal na mahal ka namin na katulad kayang kaarawan mo. Dapat Masaya sana tayo. Kaya lang, yun nga. Yung saya, napalitan ng lungkot. mahal ka namin na. Pero ganun pa man, ay binabati ka pa rin namin ng happy birthday. Kasi nga anak ka namin. Ikaw ang panganay naming anak. Kaya kung minsan, pag nagkwentuhan kami ng mama mo, Gusto minsan mo nasasaktan ko minsan sa akin yan. Pag nagsalita ako, sabi Gusto ko, niya wala nas- akong anak na Jamila eh. Gusto niya na sumuko pero pinapaliwanagan ko si Papa. Sabi ko nga, wala man akong anak na Jamila mo. Sabi niya, Sino Jamila ang sinasabi mo? huwag na daw kitang i-chat. Wala na, Sabi ko, hindi ka "Huwag naman na namin i-chat yan. i-chat. Ibaon mo na sa limot yan na Isipin isipin mo lang na wala kang Jamila ang anak. Kasi lahat ng ginagawa na natin lahat eh, pero hindi man tayo pinapakinggan. Tsaka okay ka na nung umuwi ka dito eh. Nung buntis ako kay Tinay. Okay naman kayo ng papa mo. Okay naman tayo, tapos ayan na naman. Iba na naman yung nasa isip ko, hindi ka na naman napaparamdam. Okay na nga sana itong mga nagdaan. Dahil kahit pa paano, Ang kinasasakit nakupunta ka na namin, tapos bigla mong dinalak si din din. Dindin. Yun nga, isip na naman kami ng mama mo, ano na naman kayo nakain ito? Tapos alam mo, wala na yung cellphone namin. Cellphone na ni Junjun yung ginagamit namin. Mano bang nag-telegram, nag-ano ka kay... Oh, yung telegram ko kasi, wala na, kaya hindi na kita ma-chat din, hindi na kita makontak. Yes mo na, obis. Kasi wala na nga, wala na. Yung cellphone na ginagamit namin ngayon, kaya kailan ni Bay Papaya ito.
Kasi wala pa sa oras, di pa ako bili o ay ko nga bumili ng cash, gusto ko nga installment lang. Kasi yun na naman ang kaya ko. Wala pang sweldo. Hintay lang ako sweldo para makapag-installment na rin ako ng bagong cellphone. Kasi nakahiya na nga ako. Bye-bye kasi ito cellphone ito. Bye-bye ito eh. Kaya hindi ko lang pupunta kasi wala na akong cellphone. So, ngayon, ang inaasahan sana namin na doon kay Dindin makakontak at sa kay Makmak ang problema doon kay Dindin, binablock mo. Kala ko umiyak si Tina. Ngayon, yung kaarawan mo na ito ngayon, hindi namin alam kung nasa labas ka ba, nag-happy-happy ka, Siyempre. sa mga kasamahan mo, doon masaya ka doon sa mga kasama mo, samantala yung mga magulang dito, yung mga kapatid mo, naging malungkot dahil wala ka. Ikaw happy-happy ka sa labas, di natin alam kung nagbibisyo ka na rin dyan. Ako grabe namiss ko. Kahit matanda na ako lang, namiss ko ba mga magulang ko. Lalo na yung tatay ko. Kami rito, ikaw nagsasaya dyan, kami dito nalulungkot. Hindi ka ba masaya sa pamilya mo? Mas gusto ko ibang tao. Isa lang ang sagot ko dyan, hindi siya masaya dito. Kasi iba't niya nagawa. Hindi siya masaya dito. Kaya kung masaya siya dito, umuwi yan. Hindi rin siya masaya kung iniisip niya magkakaroon siya ng obligasyon. Hindi ba darating at darating ang panahon. Mawawala din ka. Sa kanya babalanda lahat ito, aanihin niya ito lahat. Parang ayaw ko lang magsalita. Pagod na rin ako. Basta kami, anak, di kami nagkulang sa iyo sa pangangaral. Bakit binanggit mo na nga eh? Ang mga nakaraan. Ingat ka dyan kung nasan ka man. Sabi mo, sinunod mo naman yung mga payo namin. Kung sinunod mo yung mga payo namin, ba't mo ginawa ito? Ano ba mga payo namin sa iyo? Hindi pa rin yun, hindi mo pa rin nasunod lahat. May nasunod ka pero hindi lahat. Tama ba yung hindi ka magpapakita sa mga magulang mo? Ano ba tamang gawin? Hindi mo pa nga naman video call yun, nakita mo naman mukha niya, hindi pa. Nag-video naman nakaraan pa. Matagal-tagal na rin yun, nandun pa tayo sa tour. Nag-video call, di mo naman nakita mukha niyo. Sa tour? Nakita ko nga yun. Hinanap ko nga yung video clip na yun. Hindi ko na makita. Yung ba, napura na yata. Pero nag-video call kasi siya dito nung nasa ospital ka. Pero walang mukha. Oo, nagkausap kami, mga ka-business. Doon sa hospital ako noon. Walang mukha. Sabi pa nga niya, bibili nga daw siya yung pang BGs ba? Ano bang tawag dito? Yung pang ano daw sa putas. O ang pagkakaintindi ko sa binanggit niya, yung pang BGs daw, yung yatang pampalambot ng putas, yung bang, ano bang tawag dito? Blender? May blender naman kami dito, mga business. Dalawa pang blender dyan. Tapos yun nga, nagpayo siya na huwag kumain ng matitigas na karne. Kung kumain daw ako ng karne, kaya malambot, tapos nguyain maigi, hindi bali daw matagal akong kumain, at least nahinguya akong maigi. Hindi raw ako basta-basta naglulunok ng mga matitigas kasi nga ang panunaw ko ay hindi na nga ganun sa tulad ng dati. Yan ang mga binabanggit niya sa akin noon. Tapos sabi nga niya, yung camera ko nga daw ay nakikita na doon sa vlog na pakalikot. Baka sakali daw makabili siya ng magandang camera. Banggit niya. Nagbaka sakali lang, wala pa namang tiyak. Kasi wala naman siyang binanggit na tuwira na bibilang kita. Hindi mano, wala namang binanggit eh. Baka sakali lang daw.
So hanggang dito na lang po mga ka-business ng minamahal. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Happy birthday ulit. Happy birthday, Jamila. Happy birthday sa iyo. Mag-ingat ka palagi dyan. Ingat ka kung saan ka man naroon. Pakasaya ka sa gusto mong gawin dyan. Kasi kaarawan mo naman. Kaarawan mo naman ngayon, sige, magpakasasa ka sa saya. Pero sana lang, kaya lagi kang malakas. Siyempre, yun na naman ang hangad namin. Pero kung ano man ang magiging takbo, dahil hindi man natin hawak pare-parehas ang buhay natin, kung ano ang magiging takbo sa buhay mo, Diyos ang nakakala. Paalam na tayo naman. God bless po natin lahat mga business. Please support po ka-business official. Papadins TV, ka-business family. Siyempre sa lahat ng mga kaluangs, mga ka-business. Napasensya na po mga ka-business. Parang ayaw umiyak. Ayaw. Kay Ma'am Arlinda. Arlinda official vlog. Thank you po. Si kay Mama Edita Sala. No? Please support po. Sino ba ba? Lahat ng mga actors ng ka-business official. Na po mga ka-business. Vera and Lito official. Vera and Lito. Lahat ng mga kaluangs. Muswaki. Thank you. Kahimas TV. Si Kamarito Vlog, no? Sino pa ba? Si Pwede Mine. Pwede Mine TV. Tapos, sino pa ba ito? Hindi ba? Maalala yung iba pa. Sino mga business. God bless po sa ating lahat. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Mira.